Isang kakilakilabot na pangyayari ang nangyayari ngayon sa lugar sa bansang Persia. Ano nga ba ito? Ating tuklasin ito, mga kaibigan. Ang bansang Persia ay isa sa mga pinakasikat na tourist attraction sa buong mundo dahil sa napakaganda nitong mga tanawin at mga natural view na talaga namang ipinagmamalaki ng bansang Persia. Katulad na lamang ng Shiraz, Caspian Coast, Imam Reza Shrine, The Royal Square, Pinda Private Game Reserve at marami pang iba na ilan lamang sa mga sikat na tanawin sa bansang Persia. Pero bagamat sa ganda ng mga tanawin na ito, alam nyo ba na ang bansang Iran ay ang dating Persia at ang Iran ngayon ang pinakamahigpit na bansa pagdating sa mga batas sa buong mundo? Sa mga nakaraang mga protesta na saksihan ng bansa nung isinabatas muli ang paghihigpit ng bansang Persia sa mga mamamayan nito. Ngunit nagbago ang lahat nang mapatay ang isang babaeng Kurdish sa Persia. Ang gulo ay isang rebelyong sumiklab na ngayon lamang naranasan sa bansa. Ang dating tahimik na bansa na umiiwas sa mga kontrobersya at usapang politikal ay mapapalitan ngayon ng isang matindi at nakakahindik-hindik na rebelyon sa kanilang bansa. Ano ang nangyayari sa bansang Iran? May tataob kaya ang pamahalaan? Si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei o mas kilala sa Ali Khamenei ay ang second supreme leader ng Iran. Ikalawa siya sa ranggo sa kanilang bansa. Magugulantang ka kung malalaman mo ito dahil ang mga rebeldeng Kurdish ay matagal na nakipaggyera sa Iran upang gawing demokratiko ang Islamic Republic ng bansa. Kung hahanapin mo sa internet ang nangyayari ngayon sa bansang Iran, masasaksihan ang iba't ibang klase ng himagsikan na nagaganap sa kanilang bansa. Mga estudyante, mga profesional, mga kababaihan na nagpapakita ng tapang sa pakikipaglaban sa gobyerno ng Iran. Ito ay dahil sa isinabatas muli ang paghihigpit sa pananamit ng mga kababaihan. Nakasaad sa batas ng Iran na mayroong multa sa hindi maayos na pagsuot ng hijab o sa English ay VL at pagpapatalsik sa trabaho sa mga empleyado kung hindi sumusunod sa patakaran. Bawal lumabas kung maiksi ang manggas. Bawal din sa mga babae ang magsuot ng high-heeled shoes at manipis na medyas. Bawal din kung medyo kita ang buhok ng babae. Bawal kumanta kung ang lyrics ay immoral. Bawal magsaya kung hindi tradisyonal ang music. Lalo na, bawal ang halikan sa labas o sa pampublikong lugar. Mga paghihigpit na batas na hindi sinasang-ayunan ng maraming Iranians. Lingid sa iyong kaalaman na bago naganap sa Iran ang Islamic Revolution noong taong 1979, mga panahong pinuno si Reza Shah o mas kilalang si Mohammad Reza Pahlavi ay walang problema sa batas kahit hindi magsuot ng hijab ang isang babae. Sa katunayan nga, binigyan ng maraming karapatan ang mga kababaihan sa bansa. Pinayagang lumabas na walang hijab, pinag-aaral sa mga universidad, pinagtatrabaho sa pamahalaan. Siguradong magugulat ka dahil sa kasalukuyan, mas maraming babae na ang may mga pinag-aralan kumpara sa mga kalalakihan. Subalit ito'y nagbago nang umupo ang bagong pinuno na si Ayatollah Sayyid Ruhollah Khomeini, ang first supreme leader ng Iran. Binuwag niya ang malayang karapatan ng kababaihan. 6 na kabataan ang pinakitang sumasayaw. Ilan sa mga ito ay kababaihang lumabag sa utos ng hijab at chastity law ng Iran. Napanood ito ng mga kinauukulan at opisyal. Ang parusa ay nubaran sa state television ang 6 na kabataan na pinapanood ng ilang milyon na Iranians at binigyan ng tigna 90 na palo ng latigo. Dahil sa pangyayari sa ilan pang mga sumunod na taon ay nagkaroon pa ng ilang karagdagang paghihigpit na nagdulot ng sobrang galit mula sa taong bayan. Ngunit nagbago ang lahat noong namatay ang isang 22-year-old na babae na si Mahsa Amini noong September. Inaresto ito dahil lang lumabas ang kanyang buhok sa harapan ng nakasuot ng hijab. Matapos itong arestuhin ay kalaunay misteryoso itong namatay. Ayon sa mga kapulisan, tumalon daw ito sa tuktok ng isang gusali bilang pagsisisi sa paglabag sa batas. Dahil sa hindi kapanipaniwalang statement ng kapulisan, hindi ito pinaniwalaan ng kanyang pamilya.
Napag-alaman ng batay sa pahayag ng Iran International na pinipilit na umamin sa programa ang pamilya ni Mahsa Amini na hindi mga pulis ang pumatay sa kanilang anak. Sabi pa sa balita, Mahsa Amini's family threatened by Iran's state broadcaster. Dahil sa hindi makatarungang kaganapan, sumabog ang malawakang protesta at nauwi sa pagre-rebelde ng ilang mga Kurdish laban sa pamahalaan ni Khomeini. Ilan lamang ang mga ito sa napakaraming naganap sa bansang Iran. At alam niyo ba, mula noong nagsimula ang protesta dahil sa pag-aalsa laban sa pamunuan ng Iran, marami na ang napatay. Sa social internet, masasaksihan ang pagsuporta ng Iranian sa mga kababaihan para sa kanilang karapatan. Gayun din sa bansang Lebanon at Iraq. Ito isang pangyayari na kumalat sa buong mundo at nag-viral ang patungkol sa gobyerno ng Iran. Dahil dito, naramdaman ng pamunuan ng Iran ang peligrong dulot ng mga rebelde. Kaya naman, pagsapit ng buwan ng Oktubre ay nagsimula ng bombahin ng mga rebelde ang mga kampo ng Kurdish sa Iraq. Ika pa sa news, Iran attacks exiled Kurdish groups in Iraq as protest rage. At ang ikinababahala ng pumunuan ni Ayatollah Khomeini, ang paglusob at pagre-rebelde ng mga tao sa Iran ay ang resulta sa paghiganti ng mga tao dahil sa hindi makatarungang pamamalakad ng bansang Iran. At dahil dito, nagiging magulo ang mga bansa sa Middle East dahil sa mga pangyayaring ito. US President Donald Trump says Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has been killed following coordinated strikes by the US and Israel on Iran. Trump made the announcement on his Truth social media platform. He said bombing would continue for as long as necessary to reach peace in the Middle East. Iran has not yet reacted to Trump's statement on Khamenei's death. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says the strikes killed further senior Iranian officials and that Israel will continue to hit thousands of targets in the coming days. American and Israeli airstrikes hit all across Iran this Saturday on what is the beginning of the work week there. Plumes of smoke rising from the ground across the capital of Tehran, including from the Supreme Leader Ali Khamenei's compound. President Trump calling the incursion a noble mission. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Tunay nga na ang ating mundo ay pagulo ng pagulo, mga kaibigan. At ito ay nagpabadya na tayo ay malapit na sa katapusan ng mundo. Ano sa tingin mo, kaibigan, ang iyong saloobin patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. 1 John 3 verse 11 to 15, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa, hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan. Nalalaman nating tayo nakalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Tunay nga, kaibigan, na ang susi sa kaligtasan at kapayapaan sa mundo ay ang pag-ibig. Pagtulungan natin, mga kaibigan, na ipanalangin ang mga kaibigan natin sa Iran na magkaroon ng pag-iibigan ang mga tao doon. At higit sa lahat, nawa tayo ay magkaroon ng pag-ibig na katulad kay Kristo. Isang pag-ibig na dalisay na hindi nananahan ang puot sa puso. Bagkus, lumalabas ang katangiang matamis na nagbibigay ng kalulhatian sa ating Panginoon at nag-iilaw ang pag-ibig na ito sa ating kapwa. Purihin ang Panginoon at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba
upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.